Yung sunod, kung gaano kalaki ang nawala sa flood control. Kaya nga sabi ni GB Ejercito, COA at Ombudsman ang dapat mag-imbestiga dyan. Bakit? Ganito po yan, mga kababayan. Wait lang Ganito po, mga kababayan, yung sa mga hindi nakakaalam, mahirap kasi. Kaya nga yung sinabi ni Baste, walang makukulong sa flood control, totoo yan. Walang makukulong dyan, mauuwi lang sa arigluhan yan. Tapos, 10 milyon, manahimik ka. Ganun lang yan 10 milyon, manahimik ka. Ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo kung gaano kalaki ang flood control na nasayang lang. 545 billion. Ito po, pakinggan nyo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Yes. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. Pag nanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Tama. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard. Mga kababayan, masaklap na ang kontratista ay mga politiko din. Sabi ni Erwin Tulfo yan. 20 to 25% na ang hinihingi na kickback. Sa 1 billion, minusan mo ng 20% yan. Kaya isa po sa kadahilanan na instead konkreto, nagiging substandard na ang mga ginagamit, kaya nasisira. Di ba? Mga kababayan, biruin mo, 1 billion ang budget, kukuhaan mo ng 25%, kickback kay congressman, kickback kay senador. Ilan na lang ang matira kay kontraktor. Tapos si kontraktor, siyempre, hindi ka naman pwede mag-kontraktor na hindi ka kumikita. Siyempre, ang budget mo? Sabihin natin, 700 million na lang. 700 million na lang. Tapos doon sa taas, 1 billion ang presyo. Pagdating kay kontraktor, 700 na lang. Pagdating kay foreman, 500 na lang. Pagdating kay mason, magkano na? Kaya ang kadahilanan na instead aluminum, naging plastic na. Pag hinangin, lilipad na. Pag nasunog, di ba? Ay, Diyos ko, nandyan pa ang mayor, nandyan pa ang congressman, naku po, nandyan pa ang senador. Palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Oh. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer, hanggang sa project engineers. Oh. Di ba? Mula kay mayor, congressman, gobernador, senador, tapos dadaan kay engineer, district engineer, tapos dadaan kay foreman. Wala nang matira. Kaya yung iba hindi nagagawa, haligi lang. Kaya napapansin ninyo, napakaraming proyekto, yung mga congressman at gobernador, haligi lang. Tapos pag natapos na yung termino nila after 3 years to 4 years, yung haligi, tinubuan na ng mga kamote, nandoon na yung mga, alam nyo, yung baging ng kamote, tinubuan na yung mga hagunoy, hantutungaw at damo, mga dayami. Andoon yung haligi, natabunan na, nabulok na. Yan ang tinatawag na ghost project. Itatak mo doon, 13 million worth of tulay. Nasaan yung tulay? Wala. Ano lang, simento lang, nakalagay lang doon. Tapos yung tarpaulin, DPWH, nabulok na, butas-butas na. Kasi pag may mga estudyante dumadaan, binabato yung tarpaulin. Tapos nilagay sa puno ng niyog. Nakakaratula ganun. Project, DPWH, 13 million, tulay. Tapos walang tulay. Nabulok na yung karatula. Diba? Diyos mio, Marimar. Sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%.
Pag dumaan pa Halimbawa, ito kay mayor, kay congressman, kakaltasan pa ng 2% to 5%. Putang ina talaga. Iyan po yung knockout to the max. Alam nyo, ito mga kababayan, itong problema sa flood control na to, kung ako ay parte ng government, isa lang ang solusyon dito. Gayahin ninyo ang BGC. Gayahin nyo ang BGC. Bakit? Yung sinabi ni PBBM, mga kababayan, ipunin ang tubig baha. Kasi nagagamit ito, bobo lang talaga si Sara. Kaya ang sabi niya, ipunin nyo tubig baha, tapos padala nyo sa Malacanang, ipainom nyo sa kanya. Ito po yung gustong mangyari ni PBBM. Gayahin ninyo ang estilo ng water drainage system ng BGC. Dapat nga si PBBM kukuha na lang ng mga private construction kaysa sa kukuha ka ng public contractor Ito pakita ko sa inyo mga kababayan, BGC. Ito BGC water ito. Water drainage system. Tingnan nyo mga kababayan, para magulat kayo. Alam niyo ba kung bakit hindi binabaha? Alam mo ba na habang ang buong Metro Manila ay lubog sa baha, tuwing may bagyo, may isang lugar na flood-proof? Yes, we're talking about Bonifacio Global City sa Taguig. Pansin mo ba? Kahit na anong bagyo ang dumating, hindi binabaha ang BGC. Well, thanks to underground tank sa ilalim ng Burgos Circle na nag-i-impound ng floodwater. Sa last video natin, pinag-usapan natin ang Dambuhalang Tunnel ng Tokyo, Japan, kung saan napupunta ang tubig baha nila. Dito sa Pinas, meron din tayo nito. Sa ilalim ng Burgos Circle, which is part ng Forbes Town Center, ay isang 5-story deep detention tank. 12 meters deep ito. At kaya niyang mag-imbak ng 22,000 cubic meters na tubig. Which is, para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 8 Olympic-sized swimming pools. Kaya kapag bagyo at tumataas ng tubig sa kalsada, dinadala ito sa tinatawag na cistern o dambuhalang tangke na nag-iimbak ng tubig. After nun, inilalabas ang tubig baha via drainage papuntang Balisampan Creek at pati na rin sa Pasig River. And then after nyan, didiretso ang tubig baha papuntang Manila Bay. Ang tanong, effective ba? Well, obvious naman, di ba? Ang flood control system na ito ay sinolusyonan ang major problem ng pagbaha sa parteng yon ng Metro Manila. Maliban dyan, practical ang volume ng system which is 22,000 cubic tank. Kaya drastic na bawas sa flood. Tapos okay na okay din ang strategy nila. Detain water temporarily, then controlled ang release. Hindi biglaan. Okay. Given na sobrang efficient nito. Pero ang tanong, sino nga lang ba ang nagbe-benefit? Hindi ba sobrang ironic? Plano ng Department of Public Works and Highways na gayahin ang underground water impounding structure ng Bonifacio Global City o BGC bilang Dapat isa sa mga ganyan. solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Ang panangga sa baha nasa ilalim ng Burgos Circle. Pero ang nakakagamit nito, sino? Mga nakakondo sa BGC, yung mga naka-office doon, at yung mga nakatira sa mga mansyon sa exclusive subdivision. Meanwhile, ang mga normal na madlang people sa kamay nilaan, sasabihan ng gobyerno na dapat nang ituring daw na new normal na bahain sila tuwing may bagyo. Nako po, hirap naman sigurong tanggaping new normal yun, no? At ang isa pang real to, ang monthly rent sa BGC, 1-bedroom units, 35,000 hanggang 60,000 pesos kada buwan. Maliban sa magarang tirahan, protektado din sila sa pagbaha. Which is ang isa pang pribilehiyong wala ang minimum wage earner na kailangan suungin ang baha sa syudad, makapasok lang sa trabaho. So just imagine, pag naglakaran na tuwing baha, tayo no choice. Habang ang mga may kaya, underneath BGC, may halos 22,000 cubic meter flood tank na naghihintay para sa kanila. Pinoprotektahan nito ang business district. Pero sino ang pinaka nababaha? Lagi ang mahihirap. Halos walang proteksyon. Kung ang tunnel system can save Tokyo at ang underground cistern can save BGC, the rest of us, kailan kaya? Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, dito lang. Diba? Dapat ganun ang ginawa. Ilang bilyon to? Yung 500 billion sa isang lugar lang. Hindi lang dapat isang drainage system ang magagawa. Take note ang BGC. Gaano lang kalaki yan?
Edi sana yung Maynila walang baha. Edi sana yung Quezon City walang baha. Edi sana yung Caloocan walang baha. Kung ganito ang ginagawa. Bakit nagawa ito sa BGC? Sa Pilipinas din naman to. Bakit hindi nagtatanong yung mga magagaling na magnakaw dyan na mga engineer ng DPWH kung paano ginawa ng kumpanya ng BGC itong lugar nila na may ganitong drainage system? Diba? Ganun lang. Hanggang kailan ba magplano ang DPWH? Kasi pagka nahuli na nagnakaw, pupunta ng Senado, pagdating dun, mag-argument lang, tapos walang nangyari. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, kung naka-abroad kayo ngayon, huwag kayong umuwi ng Pilipinas, walang future dito. Ang mga yumayaman dito, negosyante at politician lang. Tayong mga ordinaryong tao, habang buhay mamamatay kang worker. Yung mga politiko, mamamatay man sila, billionaire. 'Di ba? Ba't hindi to kayang gawin? Yung ginawa ng BGC. Tingnan nyo, BGC at Metro Manila, ang Maynila, City of Manila, halos pareho lang ang laki. Kung gumawa ng ganyang drainage system, may baha bang mangyayari? At least kung babahain man yung ibang lugar, at least hindi na ganun kalaki ang baha. Ang Caloocan, dapat may ganun din. Ang Quezon City, dapat may ganun din. Edi sana, nakakaipon pa ng tubig. Edi sana, hindi tayo magbayad ng napakamahal na tubig. Kasi bakit? Yung tubig na naipon, i-close mo na yung sa Maynilad, yun munang gagamitin, yung nandoon sa drainage system na nalinis. Diba? Kasi pinifiltered yun just like Singapore. Pinifiltered nila ang tubig. Kaya po hindi ito inirekomenda sa gobyerno kasi wala silang mabubulsa. Tama si Pulonggis Iutman. Kaya hindi ito nire-recommend. Kasi walang mabubulsa ganun lang. Napaka-simple. Di sana yung 500 million na yan. Tanungin natin kung magkanong nagastos dyan sa BGC drainage system na yan. Correct me if I'm wrong, mga 2 billion, 3 billion nga lang yata yan Bubutasan mo lang naman. Kaysa naman sa aabot ka ng 500 billion? Diba? Diyos mio Marimar. Kita nyo? Mga kababayan? Ay, Diyos ko talaga. Kaya, yun lang. Ang aking reaction, mga kababayan. Kita nyo naman. Kung paano babuyin. Daang milyon. Nasa 40 to 30 million na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Politician! Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ghost Ilan project. kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Diba? Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This Siyempre. committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Diba? Ronnie Bisinga, mega love shoutout po sir at siya yung asawa na si Jubian Bisinga. Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan at magandang gabi po. Diba?
Tama naman si Raffy Tulfo o si Erwin Tulfo, mga kababayan. Grabe po, 500 billion. Kaya nga sabi ni Bato, itong 500 billion sana binigay na lang sa amin. Bato naman, kataba-taba mo na nga dyan sa Senado. Ngihingi ka pa. Para sa amin, mga ordinaryong tao, yung 500 billion, kaming mga nababahaan, sana ibinigay na lang sa amin yan. Yan ang sabi ni Bato eh. Para sa amin, kami mga mahihirap. Bato, tigilan mo ko, sabihin mong mahirap. Kalaki-laki ng lupain mo. Kakatapos mo nga lang magkupra nung last month. Kami mga mahihirap. Dapat yung binulsa na bilyon-bilyon na yan ay binigay na lang sa amin. Pag sure da ba to oy? Mahihirap daw. Wag ka maniwala dyan. Saan ka nakita ng senador mahirap? Barangay chairman nga lang sa amin eh. Diyos ko, ayoko na magsalita. Mayor nga lang sa amin. Ilang Jollibee na ang franchise. Ilang gasolinahan. Tapos sa senador, wala. Mayor lang yun ha. Paano pa ang senador? Pangatlo sa pinakamakapangyarihan at pinakamayaman yan. Sa buong bansa. Senador. Tapos, para sa amin, mga mahihirap. Dapat makatanggap kami ng ganyan. Kung instead na bulsa lang yan, dapat ibinigay sa amin. Alam nyo, dito sa Pilipinas, I will tell you frankly, mga kababayan. Tigilan nyo na yung mga nasa gobyerno, yung mga politician, tigilan nyo na yung pagbibigay ninyo ng pera na ayuda sa mga Pilipino kasi dyan nag-umpisa ang katamaran ng mga Pinoy. Tigilan nyo na yung kakabigay ninyo ng ayuda-ayuda. Diyan mag-uumpisa na nagiging tamad ang mga Pinoy. Tignan nyo yung purpose. Huwag kayong maniwala na yung purpose na gagamit sa mabuti yan. Ang dami-daming mga nagkaroon ng purpose sa amin, teacher, engineer, police, sundalo, pumipila dun sa land bank, nagwi-withdraw. Tapos minsan naman yung kaibigan na o kapitbahay namin sa bukid, ininom ng tuba, tinung-its, bayad na lang pag-withdraw ng purpose. Kaya tigilan nyo yan. Yung bigay-bigay ng purpose, tigilan nyo yan. Yung mga akap-akap, mga tupad-tupad, tigilan nyo yan. Diyan nag-uumpisa yung korupsyon at katamaran ng Pilipino. Bakit? Meron ako ipakita sa inyo, mga kababayan. Buti na lang, hindi ko nakalimutan ito. Napasok lang sa isipan ko. Tigilan nyo yung kakabigay ninyo ng akap-akap, mga tupad-tupad, purpose. Meron ako ipakita sa inyo kung paano binaboy nitong mga nagtutupad, no? Itong tawag dito, saan ba yun? Itong pera ng tupad kung paano wawaldasin lang nitong mga beneficiaryo ng tupad. Alam nyo yung magwawalis ngayon, tapos ikakalat yung basura, parang Erap style. Alam nyo yung ginawa ni Erap noon, mga kababayan? Saan ba yung tupad-tupad na yan? Ito, nakita ko talaga. Kinuha yung basurahan, kinalat sa kalsada, tapos winalis nila. Saan ba yun? Mga kababayan? Yung tupad-tupad. Diyos mio marimar. Kaya natawa na lang ako mag-isip dun sa tupad. Sana makita ko dito. No? Ito ito. Tingnan ninyo, ginagawa ng mga beneficiary ng tupad. Ito wait lang Ito, tingnan nyo Yung mga may tupad dyan. Ito. Play natin. Wait lang. Sino po? Kanino mga nanay po ito? Kinalat yung basura. Tapos magbibidyo. Tapos naglilinis na sila. Kalibot naman kami kanina kasara pa kami. Tignan nyo, kinalat mula sa balde. Tapos winalis-walis, tapos picture, tapos ipasa doon sa City Hall or sa barangay. Doon nga yung magpipicture. Hindi naman kayo sa harapan. Nagkakagulo pa kung paano ikalat ang basura tapos magpicture. Sino na nauutos? Picture ka muna. Mayaman pala yun. Ay, dati. Kita nyo? Meron
Picture na sila. Yung pula, kaya nakadistor ko na. Kanina kaya, nakikita rin yan doon. Goy, nung kagoy, nagilip goy. Balik ka. Tignan mo yung lalim ha. Dito sa basura. Tama may basura. Nakasulat pa sa likod yung pangalan, no? Basura. Diba? Oh, anong nakalagay dito sa likod, mga kababayan? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged worker tupad program. Kaya, paano naging tulong yan? Walang basura, ikakalat mo yung basura, tapos magpicture kayo, walis-walis, uwi. Kaya, sabi ko sa inyo mga kababayan, kung sino man yung nag-aproba sa mga ganyan-ganyan, tigil nyo yan. Diyan nag-umpisa ang katangahan at katamaran ng Pilipino. Tapos pag walang bigas, sisihin gobyerno. Kasi sinanay nyo sa ayuda eh. 'Di ba? Tigilan nyo yan. Ang dapat lang tumanggap ng ayuda, yung Japan. Kasi lagi silang binabagyo, lagi silang nililindol, lagi silang tsunami. Kaya dapat lang yan dun sa mga lugar na ganon. Anong lilindulin? Anong tsunamihin dito sa Pilipinas? Lalo na yung Caloocan? Naku. Kahit sa Maynila, maraming ganyan. Oh, Quezon City, may ganyan din. Bas, tigilan nyo ako. Tigilan nyo na yung purpose na yan. Tapos may panukala pa si Erwin Tulfo ngayon na yung purpose daw, i-cash na lang pampuhunan. Wala kang makuhang pampuhunan dyan. Kung lahat ng mga beneficiaryo ng purpose ngayon, bibigyan mo na tag 20,000 pampuhunan. So, kung lahat yun magkakapitbahay, anong ininegosyo nila? Sinong bibili kung lahat sila magkakapitbahay, puro nagninegosyo? Sila-sila lang din. Di nagbukas ng tanga. Diba? Yung purpose daw pondo, hindi na daw. Ibigay para sa mga puhunan na lang daw. So, anong ininegosyo? Halimbawa ako, purpose beneficiary ako, magnegosyo ako balot, yung kapitbahay ko magbabalot din. Kasi pareho kami lahat. Sinong bibili sa amin? Kami-kami lang din. Tigilan nyo na yan. Kakabigay ninyo ng ayuda sa mga Pilipino kasi dyan nag-uumpisa ang katamaran ng mga Pilipino. Diba? Inaabuso nila. Si Erap nagturo niyan tapon basura, tapos sabay sibot. Tapos, nahuli nung media, nga. Ginawa kasi ni Erap yan. Ginaya lang nila. Ano bang ginawa ni Erap dun sa Manila Bay? Sumakay ng barko o bangka, sibot-sibot kunwari sa basura. Gusto nyo makita kung bakit ko nasabing Erap? Ito. Sana may video ngayon. Erap. Basura. Ito basura sa dagat. Nang makita ninyo. The floating continent of trash. You can... Did you know there's a giant island? Did you know there's a giant... Erap. Basura. Ay, Diyos ko. Nag-imbita si Estrada sa media, pero imbes na maglinis agad, ito ang nangyari. Diba? Tinapon. My God, is that a joke? Is that a joke? Hindi po. Ano ho yan? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? Putang ina. Oh my God. Kanina rin Di po clean up ba yan? pupulutin po ulit para lang may photo. Nag-imbita si Estrada sa media, pero imbes na maglinis agad, ito ang nangyari. Kuya, tapon natin ha. My God, is that a joke? Is that a joke? Hindi po. Ano ho yan? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? Oh my God. Kanina rin Di po clean up ba yan? Para masimulan ang extensive cleanup drive, sumakay si Estrada sa isang bangka kasama ang media. Pero imbes na puntahan ang mga parte ng Manila Bay na tambak ng basura, iba ang nangyari. Kuya, tapon natin ha. My God, is that a joke? Is that a joke? Hindi po. Ano ho yan? Hindi po pupulutin po ulit. Pupulutin ulit? Oh my God. Kanina rin Di po clean up ba yan? Clean up po yan. Pupulutin Ayos. Clean up ba yan? Ay, Diyos ko po, mga kababayan.
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, itigil nyo na yung tupad-tupad na yan. Yung mga kung ano-anong kaek-ekan. Alam nyo, ito lang marami namang Pilipino ang natulungan yan. Ang problema, hindi nyo ba alam yung nakarating sa inyo, bariya na lang? Mas malaki po ang kickback ni congressman at ni senador dyan. Bago makarating sa inyo, bari-bariya na lang. Papaya.